paano ka ba napunta sa pagiging aktivista? In Well, your nung younger high years? school ako, ay accidentally, narinig ko yung isang rally na nandun si Pepe Jokno. Ang galing. Ang galing magsalita. No? Talo si Robin Hood Padilla. No? Sabi ko, ang galing nito ah. Kaya niyang galitin yung crowd, kaya niyang patawanin, kaya niyang gawing seryoso. Sabi ko, Lodi. Although wala pang Lodi nun pa naman. High school ako nun, third year high school. Sabi ko, gusto ko maging ganito. No? Pero hindi ko alam paano. Pero bumilib ako. Pagdating ko ng first year college, ay naglalakad ako sa corridor, may nakita ako nakalagay na exams for the Flame, the college publication. So, sinubukan ko dahil hindi ko alam kung anong plano ko sa arts and letters noon eh. Right. So, pumasa ako dun sa The Flame at yun yung una kong attempt na pag-isipang maigi itong tinatawag na student activism or student power. Nawala noon sa UST. Ano naman ang UST, di ba? So, within that, nung first year ako, may lumapit sa akin na tika Pax Romana, isang religious group sa AB, sa UST. Gusto mo bang sumama sa amin for exposure? Exposure? Ano yun? Eh, may expose ka sa kalagayan ng mga mahihirap. Okay. Specifically, sa Tondo, no? Doon sa Barrio Magsaysay, kung saan nandun yata yung Smoky Mountain. So, yun yung aking first na karanasan. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng squatter. No? At nakita ko, may isang pare na nagme-medical mission. Pare na doktor. Ang pangalan niya ay Father Romeo Intengan. No? Death anniversary niya today. No? Isang Jesuita. Jesuita na eventually naging head ng Jesuits. Yung lahat ng Jesuits sa Pilipinas. So, pero nung panahon yun, Nag-underground ata eventually nag-underground si yan. Father Intengan. Oo, Father Intengan. So, Nagtago, in short. oo, martial law kasi noon eh. So, yun yung first time na na-expose ako sa kahirapan. Usually, typically middle class family, hindi alam yung mga bagay na yan. And yun na yung panahon na hindi ka na, no turning back. No? Na-agitate ka sa sitwasyon ng mga squatters, demolition ng mga squatters, violence laban sa mga squatters. Hindi pa urban poor ang tawag nun eh, squatters. So, since then, na-politicize ka, ang na-realize mo, teka, ba't bawal ang student organization sa UST? Hindi lang sa UST, sa buong UBEL. Batang-bata ka pa nun. Oo. So, ang sabi lang, tayo, Student Council. So, 1979, naging ako yung unang presidente ng Student Council sa UST. In a way, sa UBEL. Yeah. Tapos, ginawa naming university-wide, yung Student Council, Constitution. Tapos, parang virus, in-infect namin yung FEU, UE, Adamson, no, kung saan-saan na kami nagkakalat, hanggang Angeles City. Nag-organize ako ng 5 Student Council doon. So, yun, kumalat na. At eventually, na-discover mo, ang lawak pala ng problema ng bansa. So, that was the start.